Hindi alam ng Inquisitor ang dahilan kung bakit siya sinampal ng babae kaya tinanong nito sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Sinampal naman ulit siya nito at sinabi na ang kapal daw ng kanyang mukha para magmaang-maangan. Gusto daw talaga siguro nitong ipahiya pa ang babae sa harap ng mga taong matataas ang posisyon na nandoon. Tinitigan ng ating bida ang babae at, ayon sa narinig niya sa Countess at Paladin ay siya ang anak ng Duke na pangalawa sa pinakamataas ang katungkulan sa buong Empire kasunod ng hari. Siya din daw ang dahilan kung bakit matatapos ang mundong iyon sa susunod na 7 araw. Makikita natin na sinabi niya sa kanyang mga tauhan na paalisin nila doon ang mga ito. Meron namang napansin ng Inquisitor kaya lumapit ito sa babae at tinanong kung ayos lang ba siya. Namumutla daw ito at pinagpapawisan pero hindi niya ito sinagot at sinigaw lang ulit na alisin na nila ang dalawa sa kanyang harapan. Sumunod naman na ang kanyang mga tauhan at hinawakan na ang dalawa. Kinaladkad sila ng mga ito papunta sa isang madilim na lugar at makalipas ang ilang sandali ay tinulak sila sa kanilang kulungan. Habang nakahiga ay natatawang sinabi ng Inquisitor na nagkamali daw ang storya dahil siya ang ginawang bidang babae. Kahit daw lagi siyang dinadamitan ng pambabae nung bata pa siya ay hindi niya inaasahang magiging babae talaga siya. Para maging makatotohanan ay ginamit nito ang holy magic sa kanyang sarili at binaygo ang kanyang boses. Tinanong nito sa ating bida kung bagay ba sa kanya ang bago niyang boses at nagulat dito si Kim dahil para daw siyang eleganteng noble woman. Nagpasalamat naman sa kanya nag-Inquisitor at sinabi din nito na buti naman ay gumaganda na ang kanyang mood. Tinanong naman ni Kim kung bakit at sinabi nito na napansin kasi niya na malungkot ang ating bida mula nung bumalik siya galing sa martial realm. Alam naman daw ng Inquisitor na nawala ang kanyang master at inakala niya na makakaapekto ito sa gagawin nilang quest. Buti na lang daw ay mukha na itong okay at magagawa na nila ang lahat para sa revelation na iyon. Nagulat naman doon ang ating bida at tinanong kung nakakabasa ba talaga ito ng ekspresyon at emosyon ng isang tao. Sinabi naman ng Inquisitor na kahit hindi niya nararamdaman ang kalungkutan ay intelektual niyang naiintindihan ang konsepto nito. Hindi pa rin makapaniwala dito ang ating bida at sinabi pa ng Inquisitor na tumutunog daw ang makina pag may problema ang isang bagay at parang ganun din daw ang stress ng tao kaya nakikita niya iyon. Iniba naman na ng Inquisitor ang usapan at sinabi na kanina pa siya may napapansing kakaiba. Kanina pa daw sila nakakulong doon at wala daw siyang kahit isang tao na nararamdaman sa labas na nagbabantay. Pagkasabi nito na nararamdaman niya ito lahat sa labas ng bintana ay bigla nang nagsipasukan doon ang mga asasin. Pagkalapag ng isa ay sinabi nito na pwede nilang patayin ang lalaki pero wag na wag nilang sasaktan ang babae. Binunot naman agad ng ating bida si Shiny at ginamit nito ang kanyang ilaw para hindi sila makakita at ginamit ang kapangyarihan ni Petey para umatake. Habang nakikipaglaban din ang Inquisitor ay sinabi nito sa King of Death na wag niyang patayin lahat dahil kailangan pa nilang malaman kung sino ang nag-utos sa kanila nito. Natali na nila ang 3 natirang assassin at nagulat ang isa dito dahil ang sabi daw sa kanila ay isa lamang mahinang babae ang kanilang dudukutin. Lumapit sa harap nila ang Inquisitor at sinabi na meron lamang silang 3 pagpipilian. Ang una ay pag hindi sila nagsalita ay agad silang papatayin nito. Ang pangalawa ay mapipilitan silang sabihin sa kanya ang totoo habang tino-torture niya ang mga assassin. Ang pangatlo naman daw ay pwede nilang sabihin agad sa kanila kung ano ang gusto nilang malaman para hindi na sila masaktan. Akala naman ng isa ay nananakot lang ang Inquisitor kaya sinabihan siya nitong baliw at patayin na lang daw siya nito. Pumayag naman ito agad at mabilis na tinapos ang assassin at tinaong sa isa niyang kasama kung ano sa 3 ang kanyang pipiliin. Takot na sumigaw ang lalaki at sinabing wag silang patayin ng Inquisitor dahil inutusan lang naman daw sila at tinanong naman ng Inquisitor kung ano ang rason ng kanilang pag-atake. Hindi naman ito nakasagot kaya dahan-daang itong lumapit sa kanya para puwersahang ilabas ang totoo. Nabigla ang ating bida sa mga paraang ginawa ng kanyang kasama kaya pinatigil na niya ito dahil siya naman daw ang susubok. Yumuko ito sa harapan ng isang assassin at sinabing napansin niya na sobrang dali nilang nasira ang mga bakal sa bintana. Tinanong sa kanya ni Kim kung pinutol ba nila ito bago sila dumating dahil alam nila na makukulong silang dalawa doon sa oras na ito. Ginamit ng ating bida ang character window para makita ang iniisip ng mga ito at nabasa niya na alam nga nila ang mangyayari.
Sinabi din ni Kim na sinigaw agad ng isa sa kanila na pwede nilang patayin ang lalaki pero wag nilang sasaktan ng babae kaya tinanong nito kung balak ba nila itong dukutin. Kahit hindi nagsasalita ang mga ito ay nababasa ng King of Death ang kanilang mga iniisip kaya alam nito na kidnap nga ang inutos sa kanilang trabaho. Pagkatapos noon ay tumayo na ang ating bida at sinabi sa Inquisitor na meron na siyang hinala kung sino ay nagutos nito sa mga assassin. Ang salarin daw ay merong mataas na otoridad dahil madali itong nakakuha ng 4 na assassin at naipasok niya ito sa academy nang walang hirap kahit na sobrang higpit ng seguridad doon. Sinabi din ni Kim na nung pinaalis sila ng babae kanina ay wala itong binanggit na lugar kung saan sila dadalhin pero natagpuan pa rin sila ng mga assassin. Naintindihan naman ng Inquisitor ang sinasabi ng ating bida na pwede nga na ang babaeng iyon ang may gawa nito pero masyado daw itong halata. Sinabi nito na sa storyang iyong ay siya daw ang bidang babae na magkakaroon ng relasyon sa bidang lalaki na tagapagmana ng kaharian. Kung masasaktan daw siya sa lugar kung saan siya pinadala ng babae kanina ay masisira daw ang reputasyon nito kaya malabo daw na ito ang may gawa. Ang tunay na may gawa daw nito ay ang taong gustong palabasin na ang babae nga kanina ang dumukot sa Inquisitor at dahil sinabi nito na wag nila siyang sasaktan ay mahalaga para sa kanya ang bidang babae. Bigla na lang tumakbo ang isang lalaki papunta sa Inquisitor at niyakap ito ng mahigpit. Tinawag niya itong Sylvia at sinabi na ligtas na daw siya dahil nandon na ang prince. Pinakita saglit ang isang part ng storya at sinabi na merong 2 babae na binigyan ng emperor ng title. Si Lady Sylvia of Baron Evaner daw ay parang isang napakagandang dilaw na bulaklak sa hardin at binigay sa kanya ng emperor ang title na Golden Cup. Si Lady Raviel of Duque Ivancia naman daw ay parang isang puting bulaklak na hindi nalalagas kaya ang binigay sa kanyang title ng emperor ay Silver Lily. Sobrang laking karangalan ang mabigyan ng title ng emperor at dahil sabay silang binigyan nito ay lalo daw lumaki ang galit nila sa isa't isa. Bumalik na ang storya sa kasalukuyan at hindi daw alam ng ating bida kung bakit pero naiirita siya sa mukha ng prince. Sinabi nito kay Kim na buhay pa pala siya at sinabihan siya nitong maswerte. Sinabi ng bida sa lalaki na sigurado naman siya na pinagpala lang siya ng price at sinabi niya ito para iparating na alam ni Kim na siya ang may gawa ng kidnapping. Ininsulto ng prince ang ating bida at meron biglang lumabas na status sa kanya at nagsalita na lang siya nang hindi niya sinasadya. Patuloy pa rin itong nagsasalita at hindi daw niya alam kung bakit hindi niya ito mapigilan. Sinusubukan nitong pigilan ang kanyang mga sinasabi dahil hindi daw maganda para sa kanilang storya kung mapapaaway siya sa prince. Ang nangyayari sa kanya ang ay immersion of character at makikita natin na 1% na ito at unti-unti pang tumataas. Pag naging 100% daw ito ay hindi na nila makokontrol ang kanilang sarili at tuluyan ng gagalaw ayon sa storyang nangyari sa Revelation na iyon. Naalala niya ang nangyari sa Countess at Paladin at kahit na mamamatay na sila ay hindi nila napigilan ang nangyari dahil sa immersion kaya iyon ang dahilan kung bakit sila hindi nagtagumpay sa kanilang raid. Niyakap ng Prince si Sylvia at sinabi na mukhang nabigla ito sa mga nangyari kanina kaya siya na mismo ang magbabantay dito ngayon gabi. Sylvia o kaya naman ang babae na muna ang itatawag natin sa Inquisitor simula ngayon para hindi magulo ang storya at para mas madali ding sabihin. Hindi pa rin mapigilan ni Kim ang kanyang ginagawa kaya yumuko ito at sinabing patawarin sana ng prince ay kanyang kabastusan pero mas importante daw kay Sylvia na maging komportable at sa sarili niyang kwarto magpahinga. Tinanong ng prince kung ang sinasabi ba ni Kim ay hindi magiging komportable sa tabi niya ang babae at habang tumataas lalo ang kanyang immersion ay sinabi nito na oo. Nagtaka naman ang Sword Emperor sa ating bida at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong nito kung nabaliw na ba talaga si Kim at sinabi lang nito na gumawa siya ng paraan at tulungan niya ang ating bida para makawala sa immersion. Nakaisip naman agad ng paraan ang Sword Emperor at binulong nakaparehas daw niya ang mga character sa paboritong libro ng Viper at kikiligin daw ito pag nakita niya si Kim. Pagkarinig noon ay bigla na lang kumawala sa immersion ng ating bida at sinabi sa Emperor na wag na niyang sasabihin ulit iyon sa kanya. Bigla namang tinanong ng Prince si Sylvia kung ano ang problema dahil kanina pa daw ito hindi nagsasalita. Hindi din ito maintindihan ang nangyayari dahil meron daw siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang dibdib. Tumalab na din sa kanya ang immersion at sinabi na nararamdaman daw niya na gusto ng kanyang katawan ng Prince.
Dahil doon ay hinayla ng ating bida si Sylvia para kumawala ito sa spell at sinabi na kailangan na nilang pumunta sa kanyang kwarto para magpahinga. Binulong ni Kim sa babae na huwag niyang kalimutan ang kanilang task dahil kailangan pa nilang sagipin ang mundong iyon. Natauhan naman na si Sylvia at sinabi sa prince na salamat sa kanyang pag-aalala pero kailangan na niyang magpahinga. Pagkalabas ay sinabi ni Kim na lalo daw humirap ang kanilang gagawin dahil sa immersion at kailangan nila itong gawan agad ng paraan. Sumang-ayon naman sa kanya si Sylvia at tinanong nito si Kim kung gaano karami ang tinaas ng kanyang immersion. Sinabi nito na umabot ng 3% ang sa kanya bago niya ito napigilan at ang sa babae daw ay tumaas ng 10% sa isang iglap. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida at malaking problema daw ito dahil umabot ito ng ganun kataas dahil lang kinausap niya saglit ang price. Sinabi ni Kim kay Sylvia na hindi na ito pwedeng tumaas kaya kailangan nila ng paraan para kumawala ng mabilis pag nahulog sila sa immersion. Sinabi nito na kailangan nila ng mga salita na pag sinabi nila ay makakawala agad sila sa spell. Nagustuhan naman ito ni Sylvia at sinabi na para itong keyword o kaya password na kailangan nilang tandaan. Naputol naman ang kanilang pag-uusap dahil nakita nila na patungo sa kanilang direksyon si Raviel at ang kanyang mga tauhan. Tinawag agad ni Sylvia ang ating bida at sinabi na nararamdaman niya na hindi talaga gusto ng kanyang katawan ang babaeng iyon. Hindi na ito mapigilan ng babae at pinilit na lang niyang ngumiti habang tumataas ang kanyang immersion. Inisip ni Kim na kailangan niyang tawagin si Sylvia sa kanyang alias sa tower na Inquisitor para matauhan ito. Bago niya ito nagawa ay naunahan na siya ni Raviel at sinigaw ang kanyang title na Golden Cup. Nakangiti lang ito nung sinabi sa kanya ng Silver Lily na narinig daw nito na muntik na siyang nakidnap ngayong gabi. Medyo natuwa naman si Sylvia dahil gusto niyang sagutin ang sinabi ni Raviel na para daw siyang ipis na mahirap mamatay. Hindi naman natuwa ang Silver Lily dahil sinabi ni Sylvia na parehas sila ng prince na pumunta sa kanya para lang kamustahin siya kahit hate ang gabi na. Sinabi ni Raviel sa babae na wala daw talaga itong modo at sumagot naman sa kanya si Sylvia na ang pagsampal daw pala sa isang babae sa harap ng madaming tao ay ang tinatawag niyang modo. Habang patuloy pa rin sa pagsasalita ang Golden Cup ay iniisip ng ating bida na sana ay kumawala na ito sa immersion para hindi na sila mapahamak palalo. Dahil naisip ni Kim na hindi kakayanin mag-isa ni Sylvia na makawala sa spell ay hamarang ito sa gitna ng dalawang babae at nanghingi ng tawad. Sinabi niya kay Raviel na wala sa tamang pag-iisip ang kanyang amo ngayon dahil sa nangyaring gulo kanina at nagmamakaawa ito na kung pwede ay dalhin na niya ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Yumuko pa ito at sinabi na pwede pa din naman daw nilang ituloy ang pag-uusap nilang dalawa bukas sa academy. Nagalit kay Kim ang mga tauhan ni Raviel kaya susugurin dapat nila ito pero pinigilan sila ng babae kaya nakaalis na din sila. Pagkadating sa kwarto ay agad na sinabi ng ating bida na kailangan na nilang gumawa ngayon ng password. Hinawakan nito ang mukha ni Sylvia at sinabi ang mga salitang when spring comes, the magnolia fades. Pinaliwanag nito na pag sinabi niya ang when spring comes ay kailangan sabihin ng babae ang the magnolia fades. Paulit-ulit nilang ginawa ito at makalipas ang ilan pang subok ay nakuha na nila ito. Pagkatapos noon ay pumunta si Kim sa kusina para gawan ng tsaa ang kanyang amo. Habang nagtitimpla ay biglang naalala ng ating bida kung paano timplahin ang paborito ni Sylvia. Pilit itong kumawala dahil kahit ano daw pala ang iyong ginagawa ay pwedeng tumaas ang iyong immersion. Dahil doon ay iniba nito ang mga nakalagay sa inumin para hindi ito magaya sa totoong storya at hindi na tumaas ang spell. Nilapag nito sa harap ng babae ang tsaa at nagpasalamat naman ito sa kanya. Pagkainom ni Sylvia ay napansin niya na sobrang alat ng inumin at dahil doon ay bumalik na sa normal ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong ni Sylvia si Kim kung meron ba siyang plano at sinabi naman nito na hindi pa siya sigurado. Ang dahilan daw ng pagkasira ng mundong iyon ay ang nakatakdang mapang-asawa ng prince na si Raviel. Nagawa daw niya siguro iyon dahil sa sobrang sakit nang makita niya na pinagpalit siya ng kanyang mapapang-asawa para kay Sylvia. Sinabi nito na pwede nilang paglapitin si Raviel at ang prince o kaya naman ay sirain ang relasyon nila ni Sylvia. Mas maganda daw kung sirain nila ang kanilang relasyon ng prince kaya nakaisip ito ng paraan at naglabas ng alagad gamit ang ghoul reincarnation. Pagkalabas doon ng Flame Emperor ay sinabi ni Kim na simula bukas ay babaguhin na nila ang kanilang mga ugali.
Nag-umpisa na ang bagong araw at makikita natin na dumadating na ang mga estudyante ng academy. Habang nag-uusap ang dalawang babae na naglalakad ay bigla silang napatigil dahil sa kanilang nakita. Napansin nila na sobrang nag-iba ang itsura ng Golden Cup at ng kanyang butler na si Kim. Napansin din sila ni Sylvia kaya nilapitan niya ang mga ito at pinagyabang na muntik na daw silang mamatay ng kanyang butler kagabi dahil sa mga assassin. Tinanong naman sa kanya ng babae kung ayos lang ba siya kaya tinanggal nito ang kanyang salamin at tinanong sa babae kung ano kaya sa tingin niya ang sagot. Pagkatapos noon ay lumingon ang babae sa ating bida at sinabi na epektibo talaga ang kanyang plano dahil hindi daw gumagalaw ang kanyang immersion kahit konti. Kahit papaano daw ay merong nagawa ang Flame Emperor na isang maganda sa kanyang buhay dahil dito sila nagpaturo buong gabi kung paano umasta ng parang basagulero. Habang nag-uusap ang dalawa ay makikita natin sa likod na pinag-uusapan ng mga estudyante doon ang Golden Cup. Bigla namang dumating doon ang mga alagad ni Raviel dahil sa nangyari kagabi at sinabi ng mga ito na hindi nila palalampasin ang pambabastos niya sa kanilang amo. Dahil hindi nila pwedeng saktan ang babae ay tinuro ng mga ito ang kanyang butler at sinabi na kung ayos lang sa kanya ay hinahamon nila ito sa ngalan ng Silver Lily. Hindi naman nagdalawang isip si Sylvia at sinabi sa mga ito na pumapayag siya sa kanilang gusto. Lumapit naman sa kanya ang ating bida at binulong na wag siyang oo ng oo dahil mga basagulero na daw sila ngayon. Naintindihan naman ito agad ni Sylvia at sinabing pumapayag siya na labanan nila ang kanyang butler pero kailangan nilang magbayang ng 5 gold bawat isa. Hindi naman ito naintindihan ng mga tauhan pero wala naman silang magagawa kaya nilabas na lang nila ang kanilang mga pera. Lumapit na kay Kim ang una niyang makakalaban at tinanong nito ang lalaki kung naranasan na ba niyang hindi kumain at magutom ng mahigit 1 linggo. Bago sila magumpisa ay makikita natin na nagmamadali ang prince papunta kay Sylvia. Nung narinig daw niya ang mga balita ay hindi ito naniwala dahil akala niya ay sinisiraan lang siya ng mga estudyante. Binantong naman nito ang galit sa ating bida at sinabi na imbis na pigilin ang chismis ay ginagamit niya ang kanyang espada para gumawa ng gulo. Yumuko lang ito sa prince at sinabi na alam niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ang tungkulin ng isang butler at hindi niya kailangan pakinggan ang sinasabi ng iba maliban sa kanyang amo. Kinausap na lang nito si Sylvia at sinabi na hindi niya kailangan ng bastos na butler kagaya nun ay pwede daw siyang ihanap ng kanyang tatay ng bago at mas kapaki-pakinabang. Nakita naman iyon ng mga tsismosang estudyante at kinilig sila dahil sa kanilang nakita. Sinabi naman ng isa na paano naman daw ang Silver Lily dahil alam ng lahat ng nandoon na siya ang mapapangasawa ng prince. Alam din naman daw nila na ginawa ang kasunduang iyon bago pa sila pinanganak kaya sino daw kaya sa dalawa ang mananalo. Habang nag-uusap si Sylvia at ang prince ay makikita natin na kinakabahan ang ating bida dahil baka umangat na naman daw ng sobra ang immersion nito. Inalis lang ng babae ang kanyang kamay sa prince dahil hindi gumana ang spell dahil sa ginawa nilang pag-arte ng basagulero. Habang naglalakad palayo sa prince ay tinanong nito kung may balita na ba kung sino ay may gawa ng tangkang pagdukot sa kanya kagabi. Sinabi ng prince na wala pa daw silang balita at hinawakan nito ang balikat ng ating bida at sinabi na buti na lang ay nandoon kagabi ang kanyang butler dahil kung hindi ay napahamak na daw siguro siya. Hindi may pinta ang mukha ng prince nung dinagdag ni Sylvia na ang ating bida lang daw ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya dito sa buong empire. Dahil doon, sinabi ng ating bida sa prince na siya na daw ang bahala kay Sylvia dahil siya naman ang laging nasa tabi nito at hindi daw siya katulad ng prince na laging nasa malayo. Hindi naman nagpatalo dito ang lalaki dahil yumuko ito sa harap ng Golden Cup at sinabi na kung papayag daw si Sylvia ay siya na ang magbabantay dito 24/7. Hindi naman ito kinaya ng mga nanunood dahil grabe na daw ang kanilang kilig pero nagbago agad ang kanilang mga itsura nang may narinig silang nagsalita. Makikita natin na dahan-daang lumalapit si Raviel kina Sylvia at sa prince at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito.